Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So nakakagulat, parang last time, parang nag-receive lang ako ng mga tiles, tsaka po mga PVC panels. Ngayon po meron na tayong roofing dito. Ayan. So meron na rin pong harang na polycarbonate. Tapos meron na rin po siyang flashing. Tapos meron na rin tayo ditong parang kisamip. Ito po is gagamitan po natin siya ng metal spandrel. Tapos meron din po tayo ditong inside gutter. Ayan. So yung inside gutter natin, andito po yung pinaka-alulod. Ayan, dito siya. So dito na po yung baba ng tubig. Ayan. So dito po is deco stone po yung gagamitin kasi yun din po ang gusto ng may-ari. Ayan. So okay na. So ang taas ng ceiling natin, di ba? Pero ang pinaka kisame natin is dito po sa may linya. Ayan, sa may linya po. So yung tatlong poste natin, meron na rin po yan mga nakaabang na wirings. Ayan, tatlo po yan. Tapos dito po nakapag-flooring na rin po sila. So andito po si Bayaw. Naglalatag na po siya ng wiring. So naglagay po kami dito para yan sa CCTV. So maglalagay din po ata dito para sa saksakan ng washing. Ayan. So sir ma'am, pag napanood nyo po ito, paki-remind na lang po kami. So last time dito sa unit ni ma'am sir, pasensya na kung dito ako naglabas ng aking hinaing. Ayun nga po, alam ko naman sa iba, nadidiscover talaga kami sa YouTube channel. So, alam nyo kung paano yung proseso ng Ray House Makeover magtrabaho. Ayan. Aminado po talaga kaming nag-aabono po talaga kami sa mga materials. Kasi nga po, minsan, ang mga clients ko po is may mga trabaho dito sa Manila, sa ibang probinsya. Yung iba nga po nasa ibang bansa. So kung hindi po namin aabonohan ni Ray, madidelay po yung trabaho namin. For example, kailangan po namin ng wires, isang box. Halimbawa po, since wala pa pong pinapadala si client na pera, mapipending po yung trabaho namin, di ba? So, ayan, katulad po niyan, kung wala pang pinapadala sa amin pera, pwede po kami ang mag-abono muna. Para po ito, malagyan na ng wirings, bago kami mag-tiling works dito. Yun po yung sinasabi ko. Kaya po talaga sa Ray House Makeover, nag-aabono po talaga kami. Ayan. So, ito po yung mga tiles na gagamitin namin. Ito po yung deco stone. Ayan. Ito po yung para sa floor tiles sa labas sa garage. Tapos yung the rest sa bathroom tsaka dito sa may ating kitchen. Ayan. So kung mapapansin nyo, andun yung ating bathroom, andito yung ating kwarto. Maglalagay din po kami dito ng maliit na parang bintana. So lalagyan po ng awning, window yon. Awning ang ilalagay, hindi po siya sliding. Ayan. So, katulad po nito, gusto rin ng may-ari, may pinaka awning, di ba? So, kung ito po is naka drywall, medyo mahihirapan po tayo. So, mas maganda talaga, naka wall partition tayo. Actually, given na talaga mainit pag summer, di ba? Mainit talaga. Pero ang tinitingnan natin dito, yung tibay. Yung tibay po ng ating pinakakwarto. Sabi nga nila, pag drywall daw, maririnig daw yung ingay. So, yan na. Yan din sa isa advantage ng paggamit ng concrete. Ayan po. So, dito na sa part na to is meron tayong bar counter. Ayan. So, dito po sa part na to is
Mag-wall tiles din po tayo dyan, backsplash, saka yung countertop. Mag-wall tiles din po kami dito, plain white na lang po siguro pag napanood ng may-ari. Masyadong ibaon kasi magta-tiles pa. So, yung ganitong setup, halos hindi na rin namin tinanong yung may-ari kasi sabi ni sir, dito daw yung kanyang rep. So, dito yung kanyang dito yung kanyang kalan. So, meron tayo parang sa range hood. So, usually naman, nag-alagay naman kami ng additional outlet, mga at least 2 to 3. Depende sa area. Ayan. So, dito rin po pala is nakapag-flooring na rin po pala sila. Ayan o. Nakapag-flooring na. Meron na rin po tayong lababo dito. Ayan, nakasukat na yung ating lababo, tsaka yung ating kalan. Ayan, ang linggit lang ng ating kalan. So, dito sa client ko na to, relax lang kami. Kasi, parang nabubuo na halos yung unit nila. Parang hindi nila ako pinipm na, ma'am, ganito yung gagawin, ganyan yung gagawin. Parang sinusundan lang nila sa vlog namin kung ano na yung updates. So, nag-update lang sila sa payment, sa mga materyales. Ayan, wala nang boses. Nag-update lang po sila sa mga materyales tsaka sa payments. Pero pagdating po sa diskarte namin kung paano kami kikilos, wala po silang imik. Ayan. So, yun din po yung kagandahan na hinahayaan lang din po kami ni clients. Kasi kami naman, kung may halimbawa, may hindi po kami naiintindihan sa renovation, babalikan naman po namin sila para tanungin. So, usually common naman na sa lababo, meron tayong mga additional outlet, meron tayo sa range hood. Ito po is maglalagay din po kami ng exhaust fan dito, tsaka po sa may bathroom. So, ito yung ating inside gutter na stainless. Ayan, doon na po yung bagsak niyan sa ating bathroom. Excuse. Yung bathroom po natin, meron pong picture dyan si Reyna, yung latag po ng mga tubo. So, dito yung ating shower, toilet bowl, tapos yung lavatory. Ayan. Yun naman yung napag-usapan namin ni clients ko. So, di ba, kung meron kami nakaligtaan, babalikan namin sila ma'am tsaka si sir. Ganun lang, napaka-relax lang. So, ito, before kami mag-install ng tiles dito, syempre nakalatag na yung ating mga tubo. Maglalagay din po kami ng outlet para po sa tabi ng lavatory. Ayan. So, dito meron tayong exhaust fan. Tatanungin ko na lang sila kung anong ilaw ang ilalagay dito, kung ilang ilaw ang ilalagay. Ayan. So, ganun lang, di ba? Napakagaan lang po kasi pag hindi ka hinahayaan ka lang ni clients. Kasi actually nag-usap na rin naman. Tapos may plano rin naman kasi to. May binigay silang sketch sa amin. So ayun pong bathroom ni ma'am, bibilihan ko na lang po yan ng floor drain. Ayan. So na-flooring na rin po pala yung bathroom, kitchen, tsaka yung pinakaharap. Ayan. So, dito po, pagdating po sa ceiling, magkakaroon kami dito ng suggestion. Kasi may mga dapat kami iiwasan. So, alam ko naman papayag yung may-ari kasi parang pinagkatiwala na rin talaga nila to sa amin eh. Ayan. So, picturean ko lang po pala. Ayan. So, dito po sa pinto ng room, parang sliding to eh. Sliding na barn door. So, let's see kung kaya ni Ray. I-search po namin sa internet kung paano po ang mechanism nun. So, halos kompleto na. Hindi lang ako updated kung magkano na inaabot yung materials ni ma'am. Pero, halos kompleto na rin po kami. Meron po sana kaming order na adhesive, tile adhesive, tsaka semento. Semento lang po ang pumasok. O wala pa yung semento? Wala pa semento?
Okay. So, yung tile adhesive po kasi wala sa hardware stock, kaya naghihintay pa kami. Pero since hindi pa naman kami magta-tiles, okay lang naman. Ipa-follow up ko na lang din. So, nakaka-excite kasi parang more on ano na lang kami, tiling works. Pero bago tayo mag-tiles muna, yung setup muna para sa wirings. Para isang dumihan na lang. So, ito po, before din po kami nag-start sa mga kontrata namin, sinasabi rin po talaga namin na paghiwalay po ang labor sa materials, asahan nyo na may mga pahabol tayong mga materyales. Kasi as long as hindi pa po natatapos yung unit, may mga pa isa-isa, 2, 3 dagdag po sa materyales. Minsan po kasi sa tiles, for example sa tiles, kailangan po namin ng 75 pieces sa buong flooring. Fix na po yon. Pero pagdating po sa mga semento, adhesive, yan po talaga, magdadagdag talaga tayo. Yung mga paintbrush, ayan, dadagdag tayo niyan. Yung mga cutting disc, magdadagdag tayo niyan kasi hindi pa naman po tapos. So may mga ganun kami. So, yung hardiplex natin, ito na lang, ilang piraso na lang. So, possible po magdagdag. Usually naman kasi pag sa unang bugso ng order ng materials, is partial lang naman po. Partial lang muna. Ayan, partial lang. Kaya pag nag-advise ko lang, pag nagpagawa po talaga kayo ng unit, lalo na po sa amin na hiwalay ang labor sa materials, dapat meron po talaga kayong bala. Meron po talaga kayong bala. Hindi po, alibawa, ang estimated po namin is nasa 200 o 300. Huwag po tayo mapako dun sa amount na 200 o 300. Dapat may pasobra pa rin po tayo. Lalo na sa amin, kung ano po yung i-demands namin na materials, kailangan yung isupply. Kasi nga po, sa kontrata pa lang, hiwalay po ang labor sa materials. Actually, sabi ko nga gusto ni Ray labor materials, pero ako lang po talaga gusto ko hiwalay para wala na rin po kami po problemahin iba. Wala pong mga question regarding po sa mga materials. Alam nyo ba na paghiwalay ang labor sa materials, depende po, depende sa nangungontrata, depende rin po sa mga contractor na nangungontrata. Gusto nila labor materials, respect po natin yon. Pero ang kagandahan po kasi ng hiwalay ang labor sa materials, transparent. Makakapili ka ng mga tiles na gusto mo, mga design. Makakapili ka ng mga design, interior na gusto mo mangyari sa unit mo. So, minsan kasi sa labor materials po, kung ano lang din po yung kaya doon sa napag-usapan nyo, hanggang doon lang po yun. So, sa iba pong mga difference, hindi ko na po alam. Pero yun lang din, ang pagkakaalam ko, yun nga, paghiwalay ang labor sa materials, updated ka, malalaman mo kung ano yung mga kaganapan sa materials. Tanggalin mo? Oo. Ayun. So, isa rin po sa kagandaan ng hiwalay ang labor sa materials. Yun nga po, updated kayo kung ano na po yung mga binibiling materials, 'di ba? At the same time, makakapili po kayo ng mga materials na gagamitin sa unit. So, minsan kasi 'di ba, gusto natin ganito, gusto natin ganyan. Pero doon po sa mga nag-labor materials, okay lang din naman po yun. Sobrang init. Ramdam na ramdam ko pa yung init kasi wala pa po kami nakalagay na insulation dito. Wala pa po kaming kisame. Ayan, inaayos pa po kasi yung wirings. Pati po yung wirings din yan sa dito. Magsiset up din po kami yan ng mga pin lights. Kaya
bago po yan sarhan, baka po mag-leak test po muna kami. I-check po namin kung saan po possible papatak yung mga tubig. Ha? Hindi pa na po naka-ano. Hindi nakakabit? Hindi wala nang bayan. Tanker. So, share ko nga lang din po pala, sa mga in-order namin materials, hindi po kasama yung mga small materials. Check nyo po yan sa mga resibo nyo. Kasi yung mga ganito pong mga materials, small materials, kami na po ni Ray ang nagpo-provide. Kasi minsan po, pag sa hardware, medyo mataas yung pricing nila. Tapos, pag kailangan po namin ng stock, pupunta pa kami ng hardware. So, ang layo. Pag ganito po sa bahay lang, example, sa hardware 35 po ito. Kay Ray 25 lang. So, naka-minus na po kayo ng 10 pesos. Ito po, marami po tayong paggagamitan. Ayan o. Sa bathroom pa, sa baba pa, di ba? Ayun pa. Ayan, dito pa sa may kwarto. So, sa amin po talaga, bukod sa hiwalay ang labor sa materials, tinutulungan din po namin si clients na makamura kahit paano. Hindi nyo ito maiintindihan, no? Yung iba parang, okay lang yan. Pero sa totoo lang, malaking bagay kasi lalo na yung mga ganito, marami kami kung gumamit po ng mga utility box, pati po sa mga switch. Pati po sa mga switch, ginagamit din po natin ito. Ayan. Ayan, ginagamit din po natin yan. So, kahit sabihin mong 10 piso lang naman yung na-less, ilan po yung magagamit na ganito. So, malaking bagay na po yun. Tapos, yung abala rin po kasi napupunta pa kami ng hardware. Kung sa bahay lang po kukuha sila, Ray, ang team, hindi na po hassle. Mabilis lang. So, ako na yung nag-provide. So, hindi agad ako mababayaran, diba? So, yun nga. Malaking bagay rin po talaga na ganito yung pinaka-proseso namin sa Ray House Makeover.